Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ni Mayor Benji Magalong sa media na silence is not an option now. Handa kong labanan. Na simulan ko naman lang, tatapusin ko na ito. Sabi niya, yung kanyang advocacy for good governance. Suportahan natin itong ganitong klaseng leader. We need leaders like Mayor General Benji Magalong. Okay. So pakinggan natin itong kanyang payag at bigyan natin ng reaksyon. Nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Correct. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na itong pakikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo Kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho dito yung hindi na kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni Congressman, nandun na sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni Congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Kaya lang, syempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya kami. Grace Dr. Leroy, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. So, unang isiniwalat ni Mayor Benji Magalong yung 777. So lumalabas, isa pa lang ang nagde-deny, si Congressman Joey Salceda pa lang. Baka hindi siya nakasama kasi according sa sources ni Mayor Magalong, allegedly, yun lang nakakasama kay Speaker Romualdez ang nabibigyan ng 777. Ano yan? 7 million na AX. Ayuda ba? 7 million na tupad. 7 million na akap. Yung nakakasama. Kung si Congressman Salceda hindi nakakasama. Dahil ako personally, ang tingin ko rin kay Congressman Salceda, matinong kongresista ito. Okay. Matalino talaga. Bilib ako sa kanyang So, yun. Magpasalamat tayo at may Mayor Benji Magalong na nagsasalita ngayon. Tama yung kalagayan ng maraming kababayan natin na takot magsalita. Kasi lalo na yung nasa gobyerno. Hindi ka pwedeng magsalita kung nasa gobyerno ka dahil tataob, maputulan ka ng tubig, tataob ang kaldero mo. Kaya, that's
the reason why itong si Maharlika, sina Sasut, Crisette Lauritacho, sino pa yung mga social media influencers na nakakatanggap ng mga report sa kanilang mga puting ahas or whatsoever. Nalalaman natin yung nangyayari sa gobyerno kasi ang mga kababayan natin, example, yung nasa Malacanang, na concerned sa kalagayan ng ating bansa, nakikita nila yung mali na ginagawa, nagpapadala ng report. O, kay Mayor Magalong, kaya nalaman natin, allegedly, yung 777. So, agree ako yung sinabi ni Mayor Magalong na silence is not an option. Katulad sa yung article ni Justice Antonio Carpio. Sabi niya, mananahimik na lang ba tayo? Harap-harapan na ang pagnanakaw sa gobyerno. Referring to the 2025 national budget. Tinanggal nila, zero subsidy ang PhilHealth. Yung edukasyon na pinakialaman nila, binawasan nila ng pundo ang ating education sector. Inuna nila ang DPWH, kawawa ang kinabukasan ng mga bata. So, tatahimik na lang ba tayo before it's too late? Grabe. So, ayun, basically, yung article ni Justice Carpio is nanawagan na siya ng people power. Ganon din yung prayer rally ng Clergy for Good Governance nung, kailan ba yun? December 23 sa EDSA Srian. Si Father Robert Reyes, yung running priest, nanawagan na kailangan na ulit ng people power. Kung saan magsimula, saan ngayon. Kung hindi man EDSA, let's listen to where God leads us. Kumilos na ang sambayanan, mag-ingay, huwag nang manahimik. Kaya dito sa social media ngayon, ang daming mga nagpo-post. Sino ba yung itong iglesia ni Cristo na rally? Yan. That's people power in action. Although maganda ang purpose ng INC rally is lumabas ang mga mamamayan para suportahan, people power, suportahan ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment ni BP Sara dahil nakakasama sa bansa. Hindi nakakatulong ni isang pamilyang Pilipino. Agree ako doon. So, dahil sa panawagan na yan, panawagan ng Pangulo na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo at iba pa na sasama sa rally. Anong resulta? Nag-iisip ng malalim. Nag-iisip ng maraming beses ang mga kongresista bago endorse yung impeachment complaints laban kay BP Sara sa Senado. Inamin ni Congresswoman Franz Castro na as of now, 6 pa lang ang nakapirma sa impeachment complaint. Yung mag-endorso ba? Yung 3 Makabayan Black. Yung Akbayan representative, 4. Plus yung Bordado, 1 pa. Yung 6 pa lang sila eh. How about the rest? Wala, isip-isip. Kasi nag-iingay na ang taong bayan. Kaya suportahan po natin itong pag-ingay. Peaceful, yung freedom of expression. Yun ang ibig sabihin ni Mayor Magalong. Peaceful pagpapahayag na para marinig ang boses ng taong bayan. So, salamat sa inyo ring panunood dahil lalo na kung ma-share nyo itong mga vlogs natin, well-informed citizenry is the foundation of a strong democracy. Salamat at may social media na tayo ngayon.
hindi na pwedeng lukuhin ng kung sinong gustong manloko ang taong bayan through their surveys o kung ano-ano man yan, para ma-mind conditioning nila ang tao. Sa ngayon, hindi na. Dahil social media, ang daming platform, may YouTube, may TikTok, may Facebook, X, ano pa yan. So, salamat, Mayor Benji Magalong, mabuhay ka. Nasa likod mo ang taong bayan, ipagpatuloy mo ang iyong advocacy for good governance.